Good evening po sa lahat. Sa lahat na narito ngayong gabi ay magandang gabi. At sa ating mga followers sa FB at sa Messenger ay magandang gabi din po sa inyo lahat. Ngayon po ay ang ating Bible study face-to-face at gayon din nasa online din tayo. Kaya sa lahat po na nakikisama sa online Bible study ay welcome po ang bawat isa sa inyo. Sa gabing ito ay ating papurihan at pasalamatan ng Panginoon sa pamagitan ng pangunahing awit. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa ating po pagsisimula, awitin po natin ang katapatan mo, Diyos, sapagkat patuloy na nagiging tapat ang Diyos sa ating buhay, kaya patuloy po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri at pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pawitin natin, katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri at pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Bukas, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, nawa ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming mga puso't kaisipan at ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ay makaunawa ng iyong mga salita para saan, Panginoon, ito ay magsilbing hamon sa patuloy naming paglilingkod at pagsamba sa iyong pangalan. Nawa, O Diyos, ang iyong mga anak na sama-samang mag-aaral ng iyong mga salita ay pangunahan mo rin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay turuan mo kami at i-lead mo kami sa tamang katotohanan po, Panginoon, o i-lead mo kami sa katotohanan. Kaya sa gabing ito ay aming inaasahan ang iyong pakikipisan ng iyong banal na diwa sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy tayong magsamba sa Panginoon. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos. Hallelujah. Sapagkat sa dami-daming mga blessing po na binigay ng Diyos sa atin, karapat-dapat lang po siyang papurihan, sambahin na mga awitin. Hallelujah. Yes.
pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako iniming tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Yes. Patuloy po tayo pupuri sa Panginoon. Yes. Tulad ng agila tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kagalakan sa presensya niya. Minsan pa, tulad ng agila tayo ay lilipad. Lipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Everybody! Hallelujah! Halika na, humayo na, ipahayag ang alin? Ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kagalakan sa presensya niya. Magbigay kagalakan sa presensya niya. Magbigay kagalakan sa presensya niya. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah.
Oh, Jesus. Patuloy po tayong sumamba sa ating Diyos na buhay sapagkat isa sa mga reason kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito ay para sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Oh, thank you, Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon ay tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para ba ang daigdig na sa iyo'y pinapasan? Alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan paman. Minsan ba, awitin natin ito sumula sa puso. Ginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan paman. Minsan pa, no instrument. Biyaya niya't habang, yes, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Yes, Father. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y tapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan paman. Ang Panginoon ay tapat kailan paman. Ang Panginoon ay tapat kailan paman. Hallelujah. Tapat ka, O Diyos. Tapat ka. Hallelujah. We worship you, O God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, tapat ka at patuloy nagiging tapat sa aming mga buhay. Patuloy po tayong sumamba sa Panginoon.
Yes, Lord. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Yes, Jesus. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Minsan pa, Panginoon. Panginoon, gawin mong panalangin ko, kapatid. Buti mo sa amin. Mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Minsan pa, awitin natin to, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa amin. This is your place, Holy Spirit. Hallelujah. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Hallelujah. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Oh, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Nalalabas sikirala. Oh, awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Minsan pagawin natin itong panalangin. Aawitan kita. Yes, Father. Para na masikya rala. Holy Spirit, you're here in this place, in Jesus' name. Oh Jesus, awitan kita, awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Oh, aawitan kita at pupurihin,
buti mo sa amin. Sinabi niyo po, Panginoon, not by might nor by power, but by your Holy Spirit, O God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Aawitan. Come on, church. Kita at pupurihin. Panginoon, the Lord is with us. The Spirit of the Lord is with us. Huwag nating hayaan na hindi natin maranasan ang presensya ng Diyos. Hallelujah! Oh, oh, awitan kita at pupurihin. Sa presensya niya ng Diyos may kapayapaan. Noon, sa presensya ng Diyos may kagalakan. Hallelujah! Buti mo sa amin. Minsan pa. Oh, aawitan kita at pupurihin. Dito sa Panginoon, kay buti mo sa amin. Let's worship the living God. Hallelujah! Oh, awitan. Yes, Lord, kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Hallelujah, let's worship God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, rarabasikirala. We worship you, O God. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah, ngayong gabi. Sapagkat po, Panginoon, ang revival po, Panginoon, ay ipinangako niyo po, Panginoon, sa inyong mga anak. Hallelujah, hallelujah. Ito po, Panginoon, ang inyong gawain, Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, patuloy ka naming tinataas, pinaparangalan, pinapapurihan, at patuloy ninaangkin ang pagtatagumpay sapagkat ang inyong mga anak ay higit sa mananagumpay. Kaya sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at isang napakaraming palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pwede na po tayong upo. Praise God. Salamat, Brother Erwin. Jerwin pala, hindi Erwin. Praise God. Tunay na napakabuti ng Panginoon. At salamat sa awiting inawit natin. Napatunayan natin na ang Diyos ay dakila sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Bago ang lahat ay nais kong ipabatid sa lahat na ang ating mahal na pastor ay wala ngayon dito. Siya ay nasa Romblon. Mayroon siyang inasikaso para saan ay yung mga estudyante ay matulungan niya at mai-guide sa kanilang pag-aaral na sa Bible School. Sa gabing ito ay nais ko ring ipabatid ang ating mga gawain ay hindi nagbabago. Patuloy ang ating online prayer meeting sa every Tuesday, online Bible study every Thursday, 6:30 nag-uumpisa ang ating mga gawain. Sa Sunday worship natin ay nag-uumpisa sa 7:30 a.m. ang unang service. Ang second service po ay 10:30 ang simula.
Gayon din po, mayroon tayong delayed telecast sa Star Cable sa Channel 8 every 10:30 a.m. po. No? Ito po ay nagsisimula ng 10:30 hanggang mahapon o hanggang gabi ng. At sa ating radio ministry sa Landas ng Buhay ay from Monday to Friday. Ito ay nagsisimula 6:30 to 7 o'clock. Kaya po ay inyong kung may radio kayo o kung mayroong apps kayo ng radyo natin sa inyong mga cellphone ay inyong i-follow up po ang Ujungan Foursquare Gospel Church radyo natin. No? Okay. Kung mayroon kayong banal na salita ng Panginoon o Biblia, ang ating papag-aralan ngayon ay makikita sa Genesis chapter 1. At ang ating papag-aralan ngayon ay ang the goodness of God. The goodness of God. From the very beginning, no, makikita po natin na ang Diyos natin ay napakabuti. Katulad ng ating inawit kanina, ay mapapatunayan natin dito sa Genesis na ang Diyos ay may business na goodness. At ito ay hindi natin babasahin lahat na chapter 1, kundi babasahin ko lang yung mga mayroong salitang good dito sa Genesis chapter 1. Sa verse 3 ay nagsasabing, God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good. No? Kaya makikita natin yung good doon sa verse 4. Verse 10 ay nagsasabing, God called the dry ground land, and gathered waters He called seas. And God saw that it was good. Yan. Number 2 yun na good. Verse 12, the land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seeds in according to their kinds. And God saw that it was good. And then, verse 18. Umpisahin natin sa 19. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. Then, verse 21. So God created the great creatures of the sea and every living and moving thing with which the water teems according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. And then verse 25. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground,
according to their kinds, and God saw that it was good. And then, sa verse 26 hanggang 31, makikita natin dito sa 26 na, Then God said, Let us make man in our own image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. 28 ay nagsasabing, God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Roll over the fish of the sea and the birds of the air and every living creatures that move along the ground. 29, and God said, I give you every bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be for your foods. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. 31, and God saw all that he had made, and it was very good. Purihin ang Panginoon. Dito sa ating mababa at sa ating binasa, ay makikita natin yung salitang mabuti o kabutihan ng Diyos. Lahat ng kanyang ginawa sa simula't simula ay makikita natin na pawang mabubuti. Lahat ay ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan, at lahat na ginawa ito ay para sa kabutihan ng tao. At walang kapintasan, walang masama, sapagkat nais ng Diyos na maranasan ni Adan at ni Eva at ng mga taong nasusunod sa kanila na makikita nila ang kabutihan ng Diyos sa buhay nila. So, kung si Adan at si Eva ay nanatili na obedient sa instruction, sa command ng Panginoon, ako'y naniniwala that they will live forever, o na sila ay tatagal sa mundo. Sapagkat lahat ng ginawa ng Diyos from the very beginning, yung 6 days na ginawa ng Panginoon ay pawang kabutihan o mabubuti. Walang mali, walang diferensya, walang kulang, kundi pawang mabubuti. But, makikita po natin sa kabila ng kabutihan ng Diyos na ipinakita kay Adan at kay Eva, makikita po natin na sa chapter 3 ay makikita po natin doon na si Adan at si Eva ay natukso ng dyablo at doon nagsimula
ang kabutihan ng Diyos ay nabahiran o ang plano ng Diyos na mabuti para kay Adan at kay Eva ay nabahiran ng kasamaan. Subalit sa kabila na si Adan at si Eva ay nagkasala, makikita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Makikita po natin na sa verse 21 ng chapter 3, makikita po natin dito bago pala ang lahat ay makikita po natin sa verse 7. No? Nung pagkatapos na sila ay nagkasala, nung kinain nila yung bunga o yung prutas na ipinagbabawal ng Diyos, nakita nila na sila ay nagkamali at sila ay nakita nila ang kanilang sarili that they were naked. No? Sa verse 7, basahin ko, sabi dito, "Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made covering for themselves." Baka magtatanong kayo sa akin ano baga? Bulag baga si Adan at si Eva? Bakit nung kumain sila ng prutas na ipinagbabawal ng Diyos, ay nabuksan ang kanilang mga mata? Nakapikit baga ang kanilang mata? Hindi po ito literal na sila ay nakapikit, kundi ang spiritual eyes nila, yung pagiging inosente nila, ay nagkaroon ng realization na sila po ay nagkasala laban sa Diyos at na nakilala ang kanilang mga sarili na sila ay naked before the eyes of God. No? Kaya katulad po rin ng karamihang mga tao ngayon, na once na ang tao ay nagkamali, nagkakasala, they make alibis para ma-cover up yung kanilang mga kasalanan. Magsisimba sila, magsasakripisyo sila, katulad ng mga tao pag yung mga mahal na araw, no? Nagsasakripisyo sila. Pinapalo nila ang kanilang mga sariling katawan para raw sila ay mapatawad o maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Parang katulad ni Adan at ni Eva na sila ay they make coverings for themselves to make up na sila ay hindi mapahiya sa harapan ng Diyos. Pero makikita po natin na they are still, sa kabila na sila ay mayroong covering sa kanilang mga sarili, when they heard the sound of the Lord in the Garden of Eden, na ang Diyos ay lumalakad doon sa gitna ng hardin,
sila pa rin ay nagkaroon ng takot. Kaya nga sila ay nagtago. Pero ang Diyos ay gumawa pa rin ng hakbang. Sabi niya, "Where are you?" No? Tinawag niya ang lalaki at sinabi niya, "Nasaan kayo?" Tapos ay sumagot si lalaki na sabi niya, "I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid." Ako ay nagtago dahil nakita na siya ay naked, uhubad. No? Makikita po natin dito sa verse 10 na naked pa rin sila sa harapan ng Panginoon. Naked pa rin sila sa kanilang kaisipan, sa kanilang sariling kaisipan. Sa kabila na sila ay gumawa na ng covering na mga dahon ng kahoy para matabunan o magkaroon sila ng takip yung kanilang mga sarili o damit yung kanilang mga sarili. But still, their conscience ay nagsasabing naked pa rin sila sa harapan ng Diyos. So, makikita po natin dito na ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan pa rin when God killed an animal at gumawa ang Diyos o kinuha niya yung balat ng hayop at ginawang damit ni Adan at ni Eva at sila ay dinamtan ng Diyos. Makikita natin ito sa verse 21. "The Lord God made a garment of skin for Adam and his wife and clothed them." So, makikita po natin dito yung the goodness of God para sa mga makasalanan. Itong balat at pagbuhos ng dugo ng hayop para gawing kunin ang balat para maging damit ni Adan at ni Eva, ito ay nagpo-point out o tinuturo na si Kristo Jesus ay darating na sa pamagitan ng dugo ni Kristo Jesus magkakaroon ng pag-asa at mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa darating na panahon. Okay. Sa mga bersikulo na ating babasahin ngayon, makikita rin natin ang kabutihan ng Diyos. Sa Psalms 25, verse 8 ay nagsasabing, "Good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinner in His ways." So, dito, naipakita ng Diyos doon kay Adan at kay Eva kung paano nag-instruct o tinuruan sila para ayusin ang kanilang buhay. Nasa pamagitan ng dugo ng hayop, their guilty conscience ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Sa Psalms 33, verse 5, ay nagsasabing, "The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love." So, the goodness of God
ay makikita po natin yung kanyang sa pamagitan ng kanyang unfailing love. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao, katulad natin, na once na tayo ay nasaktan, yung kabutihan ay nababawasan o nawawala ang kabutihan ng tao. But God, sa kabila na tayo'y makasalanan o nagkakamali o nasasaktan natin siya, the goodness of God ay nanatiling stable. No? Hindi tulad siya ng barometro na pag malamig, nababa yung kanyang meter. Pag mainit, nataas. Hindi katulad ang Diyos sa kanyang pagiging mabuti sa bawat isa sa atin. Still, the goodness of God ay still the same, hindi nababawasan. Katulad ng sinabi ni David, sabi niya sa Psalms 34 verse 8, taste and see the goodness. Taste and see that the Lord is good. No? Taste. Tikman mo at tingnan o experience the goodness of God. So, kung ating titingnan si David, ay maraming ups and downs sa kanyang buhay. Sa simula't simula pa. But yet, naranasan niya, natikman niya yung kabutihan ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, taste and see the goodness of God, or that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in Him. There are times na kailangan natin yung sandalan o batong masasandali natin. Every time na mayroong circumstances tayo sa buhay, let us take the Lord as a refuge, and we will taste and see o experience the goodness of God sa buhay po natin. Sabi ng Nahum, chapter 1, verse 7, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Napakaganda itong sabi ni Nahum. The Lord is good. Napakagandang taguan o tanggulan o sandalan sa oras ng kabagabagan o in trouble. Sa buhay po natin, maraming mga circumstansyang dumarating. But don't forget to take refuge in the Lord, and you will experience the goodness of God because He cares for us, especially if we trust Him sa buhay po natin. How to experience the goodness of God? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 19 verse 17,
Why do you ask me about what it is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments. So, obedience is the prerequisite para tayo ay maka-experience ng the goodness of God. So, if we want to experience the goodness of God sa buhay po natin, obey His will and trust Him, whatever the situation or the circumstances or the rest of life sa buhay po natin. Napakahalaga po yung trust at yung pag-obey natin upang ma-experience natin yung the goodness of God. So, God is always in business o goodness business. No? Ang kanyang talagang nasa isipan niya para sa bawat isa sa atin ay pawang kabutihan ng buhay natin. Kahit maraming mga circumstances, pagsubok sa buhay natin, still, God is teaching us to experience the goodness of God. Katulad ni Pablo, sa kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon, nakita niya ang kabutihan ng Diyos. Bagamat marami siyang naranasang pagkapriso, naranasan niya kung paano siya pinapalo, hinahampas. Naranasan niya kung paano malunod, but yet makikita po natin na ang kabutihan ng Diyos kay Pablo ay na-experience niya. Because he trusts God and his heart is to obey the will of God sa buhay niya. Gayon din sa buhay po natin. Experience the goodness of God by trusting Him and making Him a refuge in times of trouble. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Praise God and God bless you all. Tayo po ay aawit ng isang awit na at tayo ay magwawakas sa panalangin. Mayroong mga prayer requests? Praise God. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat
pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang iaalay. Jesus, sa'yo lamang iaalay. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Purihin ka, dakilang Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dakila at makapangyarihang Diyos. Salamat po, O Diyos, sa aming mga kapatirang na saan ay nalalapit na o magdiriwang ng Christmas season po, Panginoon. Nawa itong mga kapatiran namin po, Panginoon, ay ma-share ang true meaning of Christmas doon sa aming mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kakilala. Tulungan mo ang iyong mga anak, Panginoon, na ipakita sa aming mga kaibigan kung bakit nagkaroon ng unang Christmas at ang meaning nito. Kaya, Panginoon, sangkapan mo sila ng lakas loob na maibahagi ang mabuting balita at ang iyong pagliligtas. Gayon din po, Panginoon, sa gabing ito, aking tinataas ang mga staff ng Foursquare Bible College, Romblon, at gayon din ang mga estudyante, Panginoon, sa kanilang gagawing gift giving o pagkaruling, Panginoon, sa patuo, na sila po ay hindi tatanggap ng anumang mga bagay doon sa mga kanilang aawitan ng pamaskong awit, Panginoon, kundi sila pa ang bibigyan. Kaya dakila at makapangyarihang Diyos, tulungan mo sila na ikaw ay magsangkap sa kanila ng iyong kapangyarihan at nawa, O Diyos, tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay. Ingatan mo at proteksyonan mo sila. Na sa kanilang lahat na tao na pupuntahan at mabigyan ay magkaroon ng pusong bukas na tatanggap ng mga regalo at hindi lang regalo. That as they share the meaning of Christmas, Panginoon, na sila ay lubusang makakilala at tanggapin nila si Kristo Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas upang ma-experience nila ang tunay na meaning ng Christmas. Kaya, Panginoon,
pagpalain mo ang endeavor ng udyungan ng Foursquare Bible College dito sa Romblon po, Panginoon. Yung provision nila, Panginoon. At higit sa lahat, yung ibibigay nila na mga regalo po, Panginoon, ay ma-meet nila po, Panginoon. At magkaroon sila ng maraming mga sponsors po, Panginoon, para marami ang mabibigyan. Kaya dakila at makapangyarihang Diyos, tulungan mo sila. Bigyan mo ng mga kabigatan ang kanilang lalapitan po, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang iyong biyaya at pagpapala ay maranasan din ng mga estudyante at staff ng Bible School. Salamat po sapagkat sila ay magtatagumpay at sila, Panginoon, ay iyong pagpapalain. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na narito at kasama namin sa online. Lord, let it be, O God, na ngayong Pasko, Panginoon, ay maranasan nila ang isang maligaya at kasiyasiyang Christmas. Sa kabila na maraming pagsubok sa buhay at sa kabila ng kawalan, ay maranasan nila ang kaligayahan kasama ikaw, O Diyos. Salamat, O Diyos, sapagkat kami ay sasamahan mo sa aming pag-uwi at iingatan mo kami at walang mangyayaring anumang masama sa aming pag-uwi. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. God bless you po at pagpalain tayo ng Panginoon.